Magandang Biyernes ng gabi, alas 8:32 ng gabi ang tumpak na oras. It's a Friday and today is August 29. Ang matanda, nagpaplano ka. I was thinking, preparado na ako na dalhin ko yung image ng the beheaded John the Baptist, yung ulo ni San Juan Bautista. Since ngayong araw na ito, ang martyrdom of Saint John the Baptist, itong araw na ito ay ginugunita natin ang pagkakaputol ng kanyang ulo. Pinaputol ni Haring Herodes ang ulo ni San Juan Bautista. Can you imagine? Hinahangaan niya si Juan Bautista. Ang taas ng respeto niya kay Saint John the Baptist. Bagamat tinatamaan siya sa mga sermon ni St. John the Baptist, ang taas pa rin ang kanyang respeto doon sa taong yun. But imagine, siya pa rin ang nagpaputol ng ulo ni San Juan Bautista. Itong araw na ito, atin pong ginugunitayan. Hindi ko lang nadala yung ulo ni John the Baptist na dapat sana, kagabi ko pa plano na dalhin. Nawala lang sa isip ko. I was in a hurry. Well, anyway, mahaba po ang ating ebanghelyo sa araw na ito. At napakagandang pagnilayan ng ebanghelyo itong araw na ito, itong martyrdom or the beheading of St. John the Baptist, John the Baptizer. Samahan niyo po kami hanggang alas 10 ng gabi dito po sa 105.9 True FM sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu at Negros, Cagayan de Oro City, 101.5, 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc City at Caboses Radio sa 107.9 True FM sa Tacloban. Tayo rin po ay napapanood sa True TV, sa Signal Channel 19 at sa satellite. Bukod sa TV, tayo rin po ay kasabay napapanood sa Facebook page ng Dr. Love at sa YouTube. Hanapin lamang po ninyo at True Network PH. At True Network PH. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ang ating programa at mga kaganapan sa ating programa ngayong Biyernes. Biyernes na po, ano bang plano nyo for the weekend? Sabado ko, ang buong umaga hanggang tanghali, ako'y nasa ospital. Laboratory again. Alam mo naman, matanda, Jake, Laboratory, may ECG, may 2D echo, may blood chumachenes. Yan, bubunutan na naman ako ng dugo. Pero at least magagaling yung mga mga technician, medtech. Mahuhusay. Isang saksak lang na gano'n, kalahating drum kaagad na dugo ang nakukuha sa akin. Well, anyway, bukas yan. And then sa Sunday, ay medyo papasyal tayo sa Los Baños ba? Laguna. Saan lugar yung Saan lugar yung may mainit na tubig sa Laguna? Diyan sa may gawin ng Pansol, oo. Alam mo, Jake, yung aking buong pamilya ay magre-reunion sa December. Oo. So maybe after Christmas, magli-leave ako. Oo. Kasi ang lahat ng mga anak ko at mga manugang galing sa UAE ay mag-uuwian dito. At lahat kami ay magre-rent ng isang private resort. Oo. Ilang kami? Siguro mga 30. Mga 30 kami dyan. May video game, may swimming and everything. Sa mga matatandang katulad namin, paupo-upo na lang kami, maghihintay na lang kami na mag-ahin ng pagkain. Kakain na kami. Masarap ang ulam natin. Yan, pihado, may mga ihaw-ihaw dyan and everything. Ngayon pa lang po, pinaghahandaan na namin. Alam mo kung bakit? Ngayon pa lang kasi, puno na yung mga resort for December. Ang kukunin naming date ay yung date ng December 30, 31, and January 1. December 30, January 1, tapos alis na kami ng January 2. Ganon. So, ang layo pa, ilang buwan pa yan, pero puno na yung mga resort. So ngayon pa lang,
nag-o-ocular inspection na kami at magde-deposit na ng kalahati. Wow, grabe. Yun. So, pinaghahandaan na. Paminsan-minsan po, kinakailangan ay ganyan. Kaya sa mga malalaking pamilya, katulad ng sa amin, 4 po ang 5 ang anak ko sa tunay at isa sa hindi tunay. Bali 6. Pag nagsama-sama yan, kasama ng mga anak nila, di ba? Mga asawa nila, di malaking pamilya na ho kami. Pinaghahandaan po yan. So, may mga apo na naka-assign sa pag-aasikaso ng mga sasakyan. May mga apo na nakatoka sa pag-prepare ng pagkain, mga dinnerware and everything. Yan. Siyempre, andyan yung mga wines and liquor. Naku, hindi mawawala yan sa mga bata. Anyway, yan ho ang mga plano natin. Ano ba ang plano nyo? Paano ba? Magtutulog ba tayo sa bahay? Anong lesson? Ang lesson po kasi, at least, paminsan-minsan, magkaroon tayo ng quality time with the family. No? Quality time with the family, kasama ang ating mga anak, mga manugang, mga apo sa tuhod, yan. Nakakatuwa na makita ang ating mga anak na magkakasama, magkakasundo, at nag-e-enjoy kasama tayo. Ganun pa man, pagbabalik natin, ihahatid natin sa inyo ang napakagandang ebanghelyo sa araw na ito ng beheading of John the Baptizer. 29 ng Agosto. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, 29 ng buwan ng Agosto, araw ng kamatayan or beheading of St. John the Baptizer. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Marcos, talata 17 hanggang 20. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit labi siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Subalit, nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihingin. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano pong hihingin ko? Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Ang sagot ng ina.
Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, "Ang nais ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan." Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig na mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniuto sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman yon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ito ang kasaysayan, kapatid, ng martyrdom of John the Baptist. Si Juan Bautista ang itinuturing na pinakadakilang propeta at ang pinakahuling propeta. The voice crying out in the wilderness, ang tinig sa ilang, ang tinig na nagpapahayag ng pagsapit ng Diyos at ituwid natin ang ating mga daan. Hindi maikakaila na si Juan Bautista ay pinsang makalawa ni Jesus Christ. Kasi ang nanay ni Juan Bautista na si Elizabeth ay pinsang buo ni Maria na ina ni Jesus Christ. In other words, si Jesus ay pinsang makalawa ni John the Baptist at si John the Baptist ay 6 months older than Jesus. 6 na buwan lang. Kasi nang i-announce ng anghel kay Maria na siya ay magdadalang tao, 6 months na ang tiyan ni Santa Isabel. So 6 months lang ang tanda ni John the Baptist, although they were not very close. They were not very close. Malayo kasi si Juan Bautista, doon siya nakatira sa may Judea. Samantalang si Jesus nakatira dito sa gawin ng Nazareth. Yon. So, malayong lakarin para puntahan niya sa Judea si John the Baptist. Yet, they were not very close. Nabuo ang komunikasyon nila ng bautismuhan ni Juan Bautista si Jesus. Si Juan Bautista ay nagsisimula ng magpahayag ng katotohanan sa mga disyerto sa iba't ibang ilang na lugar. Ipinahayag niya ang pagdating ng Mesiyas, although hindi pa niya nakikita kung sino ang Mesiyas. Doon lamang niya nakita ang Mesiyas noong lapitan siya ni Jesus sa Ilog Jordan. Doon lamang niya nalaman yung pinsang makalawa pala niya ang Mesiyas. Kasi habang binabautismuhan niya, nagsalita si Yahweh. At ang sabi, ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan ninyo siya. So, sa pangangaral ni Juan Bautista, si Haring Herodes ay madalas na tinatamaan sa mga pahayag ni Juan Bautista. Sinasabi niyang, nakikiapid ka sa hindi mo asawa. Asawa yan ng kapatid mo. Hipag mo yan. Ipinagbabawal yan na makisama ka sa asawa ng kapatid mo. Ganun pa man, si Herodes ay hangang-hanga kay Juan Bautista sapagkat napakagaling niyang magpaliwanag. He has the authority. Kaya hindi niya masaktan. Iginagalang pa rin niya, bagamat nagigilty siya. Si Herodias, nahipag niya na kinakasama niya, ang talagang maldita. Yan. Nasasaktan si Herodias, kaya nakatsyempo, yung anak ni Herodias na hindi anak ni Herodes, pamangkin ni Herodes, yung anak ni Herodias, dalagita na, ay nag-belly dancing nung siya ay nag-birthday. Tuntua naman si Herodes
at yung mga panauhin dahil magaling sumayaw. Nag-belly dancing. Sabi niya, sige, kung anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Nagsumbong sa ina, sinabi ng ina, hingin mo yung ulo ni Juan Bautista. Kasi sira ulo niyan. Lagi akong feeling guilty niyan. Yan. Nagigilty ako palagi pag yan. Nandyan. Nakakulong yan dyan sa baba, sigaw ng sigaw. Kaya miski natutulog ako, nagigilty ako. Sabi niya. So, ibinulong niya kay Haring Herodes, gusto ko yung ulo ni Juan Bautista, ibigay mo sa akin, ilagay mo sa pinggan. Ay di tumutulo pa ang dugo nun, pinutol yung ulo, binigay sa kanya. Binigay naman niya doon sa kanyang ina. Meaning, nalaman ng tao, kagustuhan ni Herodias ang bagay na yan. Ang pagtanggap sa salita ng Diyos ay hindi sa pilitan. Pumapasok ang Diyos sa puso natin kung gusto nating tanggapin ang Diyos. Tulad ni Herodias, mas pinili niya ang mamuhay sa dilim tulad ng mga contractors ng DPWH na mamuhay sa dilim, dayain ng gobyerno, kunin ang pera ng bayan, kahit ghost ang mga projects, puro pandaraya, at pinakikinabangan ng mga anak nila at mga asawa ang mga pinagwalangyaang pera. Kahit sa social media, pinakikita ang mga maluluho na mga bag, mga damit, mga kotse, mga private jets. Wala na, namanhid na sila sa kasalanan. Hindi na na-guilty. Mas matindi pa sila kay Herodias. Si Herodias nagigilty kaya pinapatay si San Juan Bautista. Yung mga kamag-anak na mga kontraktor sa Mandaraya manhid na sa kasalanan. Ipinamamarali pa sa social media ang mga nadukot ng kanilang mga mahal sa buhay na pera ng bayan. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Naku, napahaba tayo ng kwentuhan. Di ba? Ano naman yun? Paminsan-minsan lang, di ba? Mahalaga kasi yung maunawaan natin ng salita ng Diyos na mai-apply natin sa buhay natin ngayon. Paminsan-minsan, palampasin nyo na. Biyernes naman ngayon, bukas wala ng Dr. Love. Anyway, alamin po natin ano ang magiging panibagong aral natin sa buhay na mapupulot po natin sa ating Pez to Pez. Hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face to Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5. Ito po ay pinangungunahan ng ating batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rito ang harapan tagapayo si Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod Brother June Banaag, ang Dr. Love ng True FM at True TV. At kung nais po ninyo magpadala ng komento or opinion, pwede po kayo mag-post sa ating comment section ng ating live stream or pwedeng magpadala sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Narito po ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang Hoy! Gising, Chabilita! Narito. 65 na super lola sa pag-aalaga sa kanyang 9 na apo. Lola na siya, pero yung lahat ng mga apo iniwan sa kanya. Yan ang nagrereklamong si Lola Vit. Ang inirereklamo niya, ang missing in action na nanay ng 3 sa inaalagaan niyang apo, si Chabelita. Bihira daw umuwi at di nakakatulong. Kaya ang malakas na sigaw ni Lola Vit, Hoy! Gising, Chabelita! Si
Chabilita, talagang kilalang gimikera dito yan. Sexy manamit, naka-makeup lagi, nakapustura. Todo aura at paganda si Chabelita. Pero, reklamo ng Lola Vith niya, isa kang pabayang ina. Nakita ko naman kay Mama Bit yung pag-alaga niya sa mga anak ni Chabelita. Yung pagmamahal niya, yung pag-aruga niya, sa binihisan. Yung mga anak ko, iniwan ko po sa lola ko. Pero nagbibigay naman po ako, pero hindi naman po talaga kalakihan. Dati po ma'am, pag nagbibigay siya sa akin. Itong huli, hindi na. Maling gawain kaya ni Chabelita ay matigil na? O konsumisyon pa rin siya kay Lola Vith niya? Lola Vith at Chabelita, harapan na! Okay. Eto na, okay. Paano ka nagkaroon ng ganong pangalan? Nung bata po ako, mataba daw po talaga ako. Ay, So ganun. parang lagi po akong binabansagan na chubby, Chabelita, ganun po. Ayun. Nanay Vith, ilang taon na po kayo? Running 65 ma. 65. Okay. Nanay, siyam ang apo na nakatira sa inyo. Ilang anak yan? Bali, 4 ma'am sa kanya. Apo ko siya sa pamangkin ma'am eh. Ang mga apo sa pamangkin? Siya. Okay. So, ilan pa yung mga magulang nung iba pa? 4 po. Apat silang lahat. Apo. Okay. Bakit? Pang-5 po siya ma'am. 5. 5. So, yung 4, hindi mo inireklamo kasi tumutulong. Opo, nagsusuporta pati. Nagsusuporta naman. May mga trabaho. Apo. Pero hindi sa iyo nakatira. Pag-araw ma'am sa akin. Pag sa gabi, kinukuha na nila. So parang daycare. Daycare. Nakaka-daycare ka. Oo, pero maganda naman din yan kasi para bumabata kayo dahil napapaligiran kayo ng mga bata. Yun din ang maganda dun sa may lola pa, ano? Tapos working parents. Ang problema nyo ngayon dito sa kay Chabelita na pamangkin nyo, hindi tumutulong. Ano pa ang mga reklamo ninyo? Ano pa ang problema? Pag dumating siya sa bahay ma'am, aalis siya ulit, pero pag nandiyan lang sa bahay, matulog. Ay, parang ginagawa kayong boarding Hindi house. niya inasikaso yung mga bata. Ilang taon na yung mga anak niya? 8, 7, saka 3. Pagkakataon mo naman ngayon ito, bakit yun ang sinasabi ni Nanay Vith tungkol sa'yo? Hindi ka daw umuuwi. Wala ka daw sustento. Hindi nakakapag-aral yung isa mong anak na 7 years old na. Ma'am, kasi nung una po, okay naman po nagbibigay naman po ako, umuwi naman po ako that time. So, nitong mga huli, para po kasi akong lagi na lang pong sinisermonan, naaaburido rin po minsan yung utak ko. Lagi na lang pong bunganga ng bunganga. Eh, lola mo yan eh. Gulo sa bahay, sa mga sinasabi niya po sa akin. Siyempre, bilang ako po, kaihiwalay ko lang po sa asawa ng 2 years ago. Parang may dala pa po ako ng stress pool. So parang nadadala. Tapos kung mag-i-stay po ako sa bahay, lagi po akong bubungangaan ng bungangaan. Kaya minsan po, hindi po ako Hirap nga umuwi. yun. Ganun po yung ginagawa ko. Pero hindi naman mabubungangaan kung maayos naman, no, Lola Pag Vith? wala pong pera po, pag wala pong pera, bunganga po ng Yun bunganga. naman pala, pera-pera lang to. Eh, kung sinusugal yung pera, eh wala talaga. Lagi po nagbubunga kasi wala pa akong binibigay na pera. Puro pera, pera, pera. Pag nagbibigay naman ako, tama po ba yun? Pag nag-aabot ka, tahimik. Opo, panalo po diba? ako. O, pera-pera. Ano po ba yung sinasabi niyang pagbubunganga? Ma'am, kasi pag umuwi siya, mabuti naman bibigyan niya ako ng 500 sa isang linggo. Ma'am, paano ko naman po ma'am pagkasyahin yun? Hindi ko naman... Tas 3 yung anak na iniiwan. Binigyan niya ako ng 1,000. Kailan naman po siya ma'am uuwi? Yun naman po ang So 500 pesos isang linggo. Minsan lang po yun, Minsan ma'am. lang. Opo. Wala ka bang trabaho, Chabelita? Meron po. Wala po akong talagang totally trabaho. Meron po akong mga sideline na nagtitinda po ako ng mga sabon, may mga din po, may mga beauty products din po. Tapos halimbawa, katulad yung mga pang-eyebrow, mga lipstick, ganyan po. Yun po yung mga trabaho kong ginagawa, lalo sa mga barkada ko po.
Kaya minsan po, kaya rin di rin ako nakakauwi talaga. Kasi minsan, barkada ko yung kasama ko mag-handle ng mga negosyong ginagawa po namin. Minsan online, minsan naman pinupuntahan po namin. Doon na po ako natutulog. Pero aminado naman po ako minsan, nag-iinom talaga ako. Andiyan din may mga bisyong kasama. Ganun talaga. Hirap dumiskarte. Paano po pag nagkakasakit yung mga bata? Hindi po nagkakasakit. Ako po nagkakasakit, ma'am. Ikaw ang nagkakasakit? Nakakaalaga po. Napapaligo sa anak niya, ma'am. Hindi siya nagpapaligo eh. Oo. Ako pagalaba Oo. ng mga gamit nila. Pag umuwi sa bahay, ubad lang siya. Di na Bakit kay Nanay Vit? Ba't di mo iwan sa mga magulang mo? Wala po siya Wala nga po nanay. mga magulang. Wala ka ng mga Nag-iisa magulang. siyang anak, ma'am. Tapos sa iba siya, nag-asawa na ulit. Yung nanay. Ang sabi ni Chabilita, hindi siya makapagsabi ng problema kay Nanay Vit. Hindi alam ni Nanay Vit na may problema siya sa sugal. Ano ba yung sugal na yun? Ngayon ko lang po inamin, ngayon ko lang din po aaminin sa inyo lahat. Nalulung talaga po ako sa sugal, 1 year ago pa lang po. Kasi last year naman, okay naman po kami. Okay naman po yung samahan namin. Okay din yung pagsusustento ko sa mga bata. Nakaka-uwi pa rin po ako ng maayos last year. So, dito lang talaga that time nitong year na to na nalulung po ako sa sugal. Doon naubos lahat ng mga na pondo ko na puhunan. Naubos po talaga lahat. Lahat po. Nasagad po talaga po ako. Halos umabot po ng 40,000 yung utang ko. Kailangan niya ng tulong. Paano ka napunta dyan? Online yan, ano? Opo. Scatter, ma'am. Scatter. So kaya ngayon, pinag-uusapan talaga kung paano magkakaroon ng regulasyon sa pagsusugal. Yung scatter kasi parang ano yan, piso-piso ang taya, ano? Opo, nagsisimula po siya sa piso hanggang Nagsisimula. sa manggigigil ka po talaga pag once lalo natalo ka na po. Parang feeling mo gusto mong bumawi ng bumawi, ganon. Ganon yung nagiging feeling mo po. Kaya imbis na babawi ka para manalo, lalaki po na lalaki yung talo nyo. Pero nanalo ka na ba? Kasi Nanalo po siguro sa mga una, pangalawa hanggang 5. Pero last naman, sunod-sunod, wala, puro talo na din po. Hanggang naubos po yung puhunan ko sa lahat. Nalubog po ako, hindi na rin po ako umuwi sa bahay. Yung mga pera po na naibibigay ko once a week kay Lola, ano na lang po yun, mga inihiram ko na lang rin po sa mga kaibigan ko yun. magkahalong awa at paghanga raw ang nararamdaman niya para sa tiyahing si Vit. Ito na ang kakampi ni Nanay. Litol, humarap ka na. Ay, Litol. Kapatito. Bakit ka galit? Mukha mo. Wala. Bakit? Bakit ka galit? Ha? Kawawa yung auntie ko sa pag-aalaga ng anak mo. May anak ka rin, Little, na nag-aalaga si Mami Wit. Wala po. Mami, anak ko ako. 6 anak ko, ma'am. Wow. Pero hindi mo pinapaalaga. Opo, nahirapan nga po ako. Auntie ko pa kaya na siya ang inalagaan kasama ng 3 niyang anak. O, di mas lalong dapat naiintindihan mong mahirap bumuhay ng maraming anak. Ang kailangan niya simpatya at tulong. Hindi niya kailangan ng panghuhusga. Tama ba ako, Little? Pero di ba naintindihan mo, iiwan mo nga yung anak mo sa, sabihin natin sa parents mo, tutulong ka pa rin eh. Di mo papabayaan yun ng 100% eh. Ikaw alam ko gano'n ka kasipag. Pero paano kung may pinagdadaanan din ako? Una kong sasagipin ang sarili ko kasi kung hindi ako okay, hindi din magiging okay ang mga Pero ang gagawin mo, magtatrabaho, hindi ka magsusugal. Okay, you win. Charas. Nag-concede. Teka Hindi, muna, alam mo rin, Litol. may sasabihin ako. Feeling ko meron ditong hindi nasisiwalat na katotohanan. Litol, may tanong ako sa'yo, diretsahan ha. Opo. May utang din ba sa'yo? Opo. O, kita mo na. Yan ba ang dahilan bakit galit ka? Balita ko may 3,000 hindi sinole. Tama ba? Opo. Sabi niya po kasi ibibigay niya daw kay Lola Bet para sa mga bata. Sabi niya para sa mga bata. Opo. Pero anong nabalitaan mo? Nung Saan nalaman ginamit? ko po sa auntie ko, wala daw siyang naibigay. Saan daw ginamit? Hindi ko po alam. Saan mo ginamit? Talo din po sa sugal. Puti, puti, puti. Puti, puti. Lumipat. Lumipat. Alam nyo, yung 3,000 yun, kung pinahunan mo na lang sa negosyo, di mas naparami pa, nasoli mo sa kanya, kumita ka pa. Ang hirap ko naman ipagtanggol, girl. Mahirap. Ito naman po, bukas daw lagi ang kanyang pinto para kay Chabilita. Kakampi o konsintidora? Alamin nga natin sa
pagkakataong ito, alin sa dalawa? Para sagutin yan, Laleng, humarap ka na. Hello po, Nanay Laleng. Kaano-ano niyo po si Ate Chabelita? Kaibigan lang po. Kaibigan. Magka-batch po kayo? Hindi po. Buti po pinayagan po kayo ng parents niyong lumabas today. Chares. Kasi tatlo lang po ang anak ko. Kailangan ko dumagdag ng isa. Kahit hindi ko kamag-anak, inangking ko. Parang anak mo. Para hindi mapahamak. Yan. Bakit po siya naging parang anak sa'yo? Lagi siya sa bahay. Galing sa barkada, sa bahay umuwi. Bakit? Sinasabi ko naman sa kanya, huwag ka na magbarkada kasi kawawa ng mga anak mo. Kawawa nga po yung mga anak. Ay, tingnan mo. Kaya sa kanya umuuwi kasi malumanay. Eh, pag doon yata umuuwi kay Nanay Bit, sorry po, Nanay Bit, baka naman po... Eh ako nga, pagka wala akong ginagawa sa bahay, nakakarinig din ako eh. Naiintindihan ko naman yung motibo niya, maganda, no? Pero pag walang pruweba ng epekto, wala rin pong saysay yun. Kasi ano bang klase yun? Kasi lulong pa rin siya. Hindi pa rin umuuwi. Paano po pag sinabing konsentidora kayo? Sinabi niya sa akin po, ma'am, na nalulung kasi ako doon sa pagsusugal, yung pagdiskate. Sinasabi ko naman sa kanya, bakit mo ginagawa yun? Dapat sa mga anak mo na lang. Oo nga. Pinapangaralan naman pala. Kung mas pinipili ni Chabelita si Nanay Laleng, bakit hindi si Nanay Laleng mag-alaga ng mga anak niya? Correct. Bakit hindi na lang sa'yo? Kung sa akin lang, wala naman sana problema. Pero may role, magulang pa naman na totoo. Tanggap ko naman ko sakali. Tinanggap ko mga nanay, ang mga anak pa kaya. Kaya lang, andyan pa siya na magulang. Okay. Eh kung kaya nyo bang ibigay yung tatlo? Opo, ma'am. Ibibigay ko. Ibibigay mo? Dahil hindi ko na rin kayang mag-alaga. Ano ba yan? Parang sisiw lang yung mga bata, pinapamigay. Ano ba to? O ayan, Laleng, kaya mo. Mapapanindigan mo ba? Sinasabi mo ibigay. Gusto ko lang dahil doon naman siya umuwi, para maano niya rin ang responsibilidad. Oo nga. Di po ba? Dahil sa akin naman po, para sa akin, bata pa naman siya, inalagaan ko na. Hanggang ngayon ba? Kulang pa ba? Dr. Love, na kanino ba ang problema? Sa nagsusugal o sa sugal mismo? The existence of sugal o dun sa taong nagsusugal? Alam mo, ang tingin ko, Ate Kuring, I'm sorry for my voice. Ang tingin ko, ang sugal ay kasalanan. At ang kasalanan, mananatili yan sa mundo. Kung tayo na may katawan ay igagrab ang kasalanan kagaya ng ginagawa ni Chabelita, hindi, ang kasalanan nandyan eh. Pero bakit ka papasok? Kanina pa namin, Chabelita, sorry kanina pa namin pinakikinggan ang sinasabi mo, wala kang binabanggit tungkol sa mga anak mo. Ang binabanggit mo, tatanggalin, i-uninstall mo sa cellphone ang sugal. Pwede namang i-reinstall yan pagkatapos ng show. You know, alam mo kung paano magsugal, hindi mo alam kung paano sumuporta sa mga anak mo. Hindi pera ang kailangan ng anak mo. Anak, makinig ka. Hindi pera ang kailangan ng anak mo. Ang kailangan nila, ang panahon mo sa kanila na maramdaman nila merong nanay sila. At ikaw yun. Pero mas marami kang panahon sa sugal, kuneho ka. Saan ka kumukuha ng perang pansugal, wala kang pambili ng pagkain ng anak mo. Eh ito nag-aalaga ng anak mo, malayong kamag-anak mo na. Hindi balik ko nanay mo yan. Yung mga anak mo ay apo niya sa pamangkin ka lang niya. So, nawawala yung moralidad sa atin. You have a moral responsibility. Hindi lang pera, anak. Hindi lang pera. Ibigay mo yung panahon mo sa mga anak mo. Sobra-sobra na yung para nang tumama sa loto ang mga anak mo. Tanggalin mo sa isip mong sugal, hindi kaya yaman dyan. Eh kung ako maliit pang bata, hindi marunong magsugal hanggang ngayon. Wala akong alam na sugal, miski bingo. Miski mahjong, wala. Eh tinan mong buhay ko. At dito pa rin. Tatrabaho pa rin. Eh ikaw pa. Di ba? Hindi tayo yayaman dyan. Huwag mong pangarapin. Bitawan mo yan. Magbalik loob ka sa Diyos. At
asikasuhin mo mga anak mo. Alas 9:20 ang tumpak na oras. Nasa pangalawang bahagi po tayo ng programang Dr. Love. Tingnan natin ang reaksyon ng ating mga Dr. Lovers. Si Shari Picho, sabi niya, ang ganda ng payo ninyo, Dr. Love. At sana makinig at magbago na si Chabelita. Nakakagigil talaga siya. Mas inuuna pa niya sugal. At hayaan ang mga anak na sa pag-aalaga ng matanda, walang awa. Talaga. Salamat po. Jenny Magno, wala namang problema kung gustong magpaganda ni Chabelita. Pero dapat unahin ang mga pangangailangan ng mga anak. Priorities, ika nga. Alam mo, ewan ko ba, pero kahit yung mga pusa, yung mga kuting nila, priority sa kanila yung mga kuting nila eh. Ewan ko sa mga tao. Magaling lang manganak. Magbubuntis, magpapasarap, magbubuntis. Pag nanganak, ipapasa sa ibang pag-aalaga. Tapos maghahanap na naman ng bubuntis sa kanila. Parang asong gala. Malaking kinita ng bruha. Diba? Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Nakakainin mo dyan. Hindi mo, nakakainis eh. Maria Carmina, tigilan nyo yung kakasugal nyo. Kaya dapat tanggalin na talaga yung online gambling. Online gambling nga ba? Basta kahit anong sugal. Yung scatter yun eh, no? Sa ano yun? Sa cellphone. Sabi nila, pwede kang tumaya dyan kahit piso-piso lang. Eh, sino namang matinong mayaman ang tataya ng piso lang? Ang tumataya ng piso yung mga katulad nating mga hampas lupa at mga patay gutom na manggagawa ng Panginoon. Yung halos wala tayo makain. Yung piso natin na ibibili dapat ng bigas, isusugal pa na baka sakaling maging 10,000. Hello? Ano? Gaspar Allen, ayun! Imbis na para sa mga anak, ang pera nalustay sa sugal. Wala talagang magandang maidudulot ng sugal kahit may times na nananalo ka pa and worse, baka maadi ka pa. Kaya nga ang tawag ng simbahan dyan, immoral. Immoral ang pagsusugal. Walang maidudulot ng mabuti at ang biktima po niyan tayong mahihirap. Isipin nyo nga, hirap na hirap tayo ng pagkita ng pera natin pagkatapos isusugal pa nyo. Di ba? Tingnan nyo, yung mga mayayaman, nakikita ba nag-o-online sa cellphone? Tataya ng 5 piso, mga mayayaman. Hindi po. Magtatapon niya ng milyon doon sa mga kasino. Aba, malaking kinita ng bruha. Ay talagang malaki kinikita. Oo, malaki talagang kinikita nang may pasugal. Yung mga nagsusugal ang lugi. Alas 9:23 ng gabi, narito mga nag-text sa atin. Bigyan daan lang natin. Si Roberto Ignacio ng Pasay City, buwabati na magandang gabi at happy weekend po. Pakibati po yung mga kaibigan ko na sina Charles Rabak, Jude Edward, Frederick Ong, Nadine Varela, Pam Castillo at Sofia Lim. Ang pagbati buhat kay Roberto Ignacio ng Pasay City. Magandang gabi kay Yeklo Pena ng San Pedro Laguna, Belen Vertudazo ng Paranaque, Lori Feria Flores. A blessed wonderful evening po sa lahat, lalong-lalo na sa pinakagwapong ating Dr. Love watching from Pasay. Sana all. Labo yata. Lumalabo ng mata ko. Gusto ko na talagang magpabago ng salamin. Basahin uli natin. Lori Feria Flores, a blessed and wonderful evening po sa lahat, lalong-lalo na sa pinakagwapong ating DJ, Dr. Love. Sana all. Huwag naman ganyan. Huwag naman ganyan. Tumataba ang puso ko. Ambo Estrella, magandang gabi po sa inyo ng Paranaque. Magandang gabi rin kay Shari Picho ng Seattle, Washington. Engineer Mercy Santos na malapit na mag-birthday. Happy weekend po. And God bless us all. Shout out to Zenny Raimundo ng Mutya ng Serendra 1 sa BGC sa Taguig City. Zenny Raimundo, manda ka na dahil malapit na tayong magkainan muli.
At malapit na mag-birthday si Engineer Mercy Santos. Aleni Hungko, good evening. Angelita Agulo ng Plaridel, Bulacan. Magandang gabi po sa inyo. Si Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City, Leyte, good evening. Chato Sakluti, Lilian Panaligan Buen, Angelita Banataw, Julieta Sugitan, sa Tornino Dakiwag. Bagong pangalan yan. Sa Tornino Dakiwag. Evelyn Fortunado ng Real, Quezon. Tristan Wyatt Gulay. At kumbawa sa ating kaibigan, buhat po sa Tokyo, Japan, Andrea Inamoto ng Tokyo, Japan. The time is 9:26. Alas 9:34 ng gabi, ang tumpak na oras. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag at ang programang ito ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Viernes, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi dito po sa 105.9 True FM. Narito ang liham kasaysayan na ating tampok ngayong gabi sa ating palatuntunan, padala sa ating palatuntunan ni Kathy ng Paranaque. Dear Dr. Love, marami pong nagtatanong kung bakit po ako single at the age of 34 at ang last relationship ko was during college pa. Maybe it's because of one incident that has been bothering me now and then for years. Call me Kathy from Las Piñas. My father died when I was just 5 years old at dahil kailangang matustusan ng mga pangailangan naming mag-ina, my mom had to work in Saudi Arabia when I was about 7 years old. Naiwan ako sa pangalaga ng lola ko at mga tita at tito ko. Madalas namang magpadala si mami noon at pinapadala na rin niya si lola maging sa mga tito at tita ko. When I was about 10 years old, my worst experience started. My tito started molesting me. At first, I thought he was just trying to be close to me and his niece, pero iba na pala. Sa totoo lang, wala pa akong idea kung anong ginagawa niya noon, but when I was growing up, doon ko lang na-realize. The molestation happened many times at sinabi niyang huwag ko raw sasabihin dahil promise ko raw ito sa kanya bilang tito ko siya. This only stopped when I was about to turn 13 years old. Gusto ko sanang magsumbong nung nagkakamuwang na ako pero pinigilan kong sarili ko dahil ayoko ng iskandalo at masira ang pamilya namin. At lalong ayokong mag-alala sa akin si Mommy habang nagpapakabagod at nagtatrabaho sa abroad. Growing up, a lot of people noticed na may pagka-boyish ang kilos ko. Akala nga nila tomboy daw ako pero sa totoo lang, babae po ako. Hindi ko man sinasadya pero siguro ang pagiging boyish ko was my way of coping and also my defense mechanism para walang pwedeng umabuso o umapi sa akin. Sinusubukan ko rin magka-boyfriend ng college but I could not seem to get intimate with him. Kahit na holding hands o simpleng akbay lamang, nagkakaroon ako ng anxiety. Although naka-get over na ako sa nangyari sa akin, there's still something that's bothering me now. Siguro po ito ang dahilan kung bakit medyo naiilang akong makipagrelasyon. Sa ngayon, meron po akong 3 manliligaw at isa po sa kanila ay type ko. Dr. Love, dapat po ba akong makipagkonsulta muna sa psychiatrist or psychologist bago ko sagutin ang lalaking type ko? Gusto ko po kasing ayusin ang internal conflict ko para ready na ako once I open my heart once again to the person I want to spend my life with. Maraming salamat, Dr. Love. Sincerely, Kathy ng Paranaque. Balikan po natin ang kasaysayan ng ating letter sender na si Kathy ng Paranaque. Maraming salamat, Kathy, sa pagtitiwala mo sa ating programa.
sa mga kasaysayang katulad ng sayo na very intimate and very confidential pero ipinagkakatiwala mo. Nakalulungkot lang talaga kapag ang tao ay wala ng Diyos sa puso niya. Para ng animal, parang hayop, no? Na ang tanging hangarin ay mapagbigyan ang tawag ng laman. Parang hayop, wala ng kamag-anak, wala ng kadugo. Incestful. At napakalaking kasalanan to sa mata ng tao at higit sa lahat sa mata ng Diyos. Siguro nga, sasang-ayon ako kay Kathy nang sabihin niya na yung pagiging boyish niya ay baka reaksyon ng kanyang katawan, ng kanyang kaisipan para protektahan ang kanyang sarili. Parang defense mechanism unconsciously ay nangyayari sa kanya to prove that kaya niyang depensahan ang kanyang sarili, kaya niyang protektahan. Pero naganap na ang lahat. At ito ay isang napakalaking pagkakasala at paglabag sa batas na dapat ay may managot. Now, na kay Kathy na yun kung palalampasin lamang niya. Subalit, ang mahalaga rito ay paano niya haharapin ang future. Ngayon, lalo na may tumitibok ang kanyang puso sa isang manliligaw na gusto sana niyang bigyan ng pagkakataon na makabuo ng relasyon. Ito ay isang magandang indikasyon, Kathy, ng pag-recover mo sa isang traumatic experience na dinaanan mo. Maganda na binibigyan mo ng panibagong pagkakataon ng iyong sarili na makalimot sa nagdaan. When I say makalimot, hindi naman totally kalimutan, kundi nandyan yan at mahirap kalimutan yan. Kung hindi na tayo mabuhay doon sa alaala ng kahapon at magbigay tayo ng panibagong pagkakataon sa ating sarili para makita natin ang kagandahan ng buhay ng mundo. And falling in love and establishing a relationship with someone you love is the best way to do it. Lamang kung ikaw ay naghahanda na makabuo ng isang pamilya at bumuo ng isang magandang relasyon sa isang lalaking minamahal mo, I would suggest, and there's nothing wrong with it, I would suggest that you consult at least a psychologist para mag-guide ka at mabigyan ka ng magandang counseling doon sa pinagdaanan mo at matulungan ka na makalimot o ilagay sa kahapon yung nagdaan and to start a new life and to give yourself and your loved one a new beginning. Dito lamang maaaring makatulong sa iyo ang mga psychologist para maggabayan ka kung paano mo i-handle ang panibagong yugto ng iyong buhay. Isa ito sa mga madalas naming mapagkwentuhan ng isang magaling na psychologist na kasama natin sa face-to-face harapan si Dr. Camille Garcia. At kung makakausap mo ang isang katulad ni Dr. Camille, malaki ang maitutulong niya sa iyo para mabago ang tingin mo sa buhay at mabigyan ng isang magandang pagkakataon muli ang iyong sarili. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.